Nasa gitna ng isang malaking gubat si Nando. Matataas ang mga puno at damo. Hindi niya alam kung paano siya napunta sa ganong klase ng lugar. Pero isa lang ang tiyak niya ng mga sandaling yon. Nakakaramdam siya ng panganib. Naging alerto siya sa bawat ingay na kanyang naririnig. Panay ang lingon niya at pinag-aaralan ang lugar na yon. Napakunot ang noo niya nang mapagtantong sa bawat takbang niya ay tila nawawala ang daan pabalik. Wala din siyang makitang ibang tao sa paligid. Nagpatuloy siya sa paglalakad pero maya-maya lang ay bigla siyang natigilan nang makarinig ng kaluskos sa kung saan. Huminto siya at pinakinggan ito ng mabuti. Kinilabutan siya nang makarinig ng isang ungol. Ay! Naku po! Ano yun? Diyos ko! Huwag naman sanang... Napatigil sa pagsasalita si Nando nang mula sa likod ng isang puno ay lumitaw ang isang dambuhalang tigre. Galit na galit ito at kitang-kita ang matutulis at matatalas nitong mga kuko at pangil. Bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa labis na nerbiyos at takot. Lalo pat nakikita niya itong naglalaway at parang uhaw na uhaw sa dugo. Anong... Teka! Bakit may tigre dito? Diyos ko po! Tulong! Huwag! Huwag ka lumapit sa akin, pakiusap! Huwag, tigre! Ayoko pang mamatay! Saklolo! Hindi na siya nagdalawang isip. Kumari pa siya ng takbo, paliko-liko sa mga puno. Pilit na iniiwasan ang hayop na humahabol sa kanya. Tumakbo siya, mabilis, hanggang sa madapa sa ugat ng isang malaking puno. Napasubsob siya sa lupa. Nasugatan din ang kanyang tuhod at siko. Dumugo rin ang kanyang palad. Pilit niyang bumangon at nang muling makatayo, tumakbo ulit siya ng mas mabilis pa. Papalapit na ng papalapit sa kanya ang tigre. Nakita niya ang isang mataas na puno. Mabilis siyang umakyat doon. Dumulas pa ang isa niyang paa sa una niyang subok. Pero pinilit pa rin niyang makakyat sa puno. Nagpalipat-lipat siya sa mga sanga hanggang sa makarating siya sa pinakamataas na bahagi at doon siya huminto. Hingal na hingal ang bata. Duguan at pawis na pawis. Nasa ilalim ng puno ang tigre na humabol sa kanya. Nakatingala at waring tinitignan siya mula sa ibaba. Maya-maya pa ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang tumalon ang tigre paakyat sa puno. Doon na napasigaw ng malakas si Nando. Diyos ko! Patay! Marunong pala itong umakyat ng puno! Anong gagawin ko? Nando, mag-isip ka! Anong gagawin ko? Ang tigre ay ilang hakbang na lamang ang layo sa kanya. Ang amoy ng hininga nito ay umaabot na sa kanya. Mainit, mabaho at nakakasulasok. Hindi na siya makagalaw. Takot na siya ng mga sandaling yon. Tigre! Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit ako? Bakit mo ko inahabol? Ibinuka ng hayop ang kanyang malaking bibig at mula doon ay nakita niya ang matatalim at matatalas na gintong pangil. Bumaling din ang tingin niya sa matatalim na kuko ng tigre at ang kulay nito tulad din ng pangil nito. Kulay ginto, ngunit bago pa siya lamunin nito ay biglang bumaling ang ulo ng tigre at tumingin sa ibaba. Napatingin na din siya at doon ay kanyang nakita ang isang taong kilalang-kilala niya, ang kanyang ama. Hindi ito kumikilos o nagsasalita. Parang pinapanood lang siya habang nakatingala. Sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, lalo lang siyang kinabahan. Bumaba ng dahan-dahan ang tigre at nilapitan ang ama ni Nando.
Tatay! Umalis ka dyan! Tumakbo ka na! Papatayin ka niya! Ngunit hindi man lang gumalaw ang lalaki. Nakatayo lang ito at walang pakialam sa tigre. Tay, ano ba? Pakiusap! Huwag lang kayong tumayo dyan! Tumakbo na po kayo! Nakita niyang huminto ang tigre sa harap ng kanyang ama. Gusto na niyang bumaba at tulungan ito, pero hindi siya makagalaw. Parang may humahawak sa kanyang katawan. Nakapako siya sa sanga. Nanginginig ang buo niyang katawan. Biglang kumilos na lang ang tigre at dinamba ang kanyang tatay. Napasigaw si Nando ng malakas. Tay! Pero hindi natumba ang kanyang ama. Sa halip, biglang parang naging usok ang anyo ng tigre at pumasok ito sa kanyang ama. Sa isang iglap, nagbago ang anyo nito. Ang nilalang na nasa harap ni Nando ay hindi na ang kanyang ama. Ang mukha nito ay may balat ng tao, pero may guhit ng itim at kahel. Parang guhit sa katawan ng tigre. Ang mga mata nito ay dilaw. Kitang-kita rin doon ang hugis ng mata ng isang pusa. Ang ilong ay lumiit at naging matulis at ang bibig ay may mahahabang pangil na lumalabas kahit nakasara ang bibig. Ang katawan nito ay mabalahibo. May mga guhit din ng tigre sa dibdib, sa braso at sa likod. Ang mga kamay ay nagkaroon ng malalaking kuko na parang pangalmot. Kayang-kayang pumunit ng laman ng tao. Kahit nakikita pa rin niya ang mukha ng kanyang ama, ang tingin niya dito, isa ng mabangis na halimaw ang kanyang ama. Mula sa puno, nagulat si Lando na ang nilalang na ito ay tumingin sa kanya at tumalon pataas. Ah! At sa gitna ng kanyang malakas na paghiyaw, naramdaman niya ang malakas na yugyug sa kanyang balikat. May narinig siyang tinig. Nando! Nando! Jaskin bata ito! Nando! Gumising ka! Pagdilat ng kanyang mga mata, nasa tabi na niya ang kanyang lolo Fred. Basang-basa ng pawis ang kanyang katawan. Nananaginip pa rin siya. Napahawak siya sa kanyang muka. Napansin niyang wala na siyang mga sugat. Wala na ang tigre. Wala na ang nilalang. Napatulala siya at di agad nakapagsalita. Ano ba nangyari sa iyong bata ka? Nananaginip ka na naman ba? Napatingin si Nando sa paligid. Nasa kama na siya. Umaga na. Nakita niya na ang maliwanag na paligid sa labas. Napatingin siya sa kanyang lolo Fred at saka tumango. Opo, Lolo. Nanaginip na naman po ako. Parang totoo po talaga. Parang hindi po panaginip. Ay nako! Tulad pa rin pa ng dati. Nagpakita na naman ba sa iyo ang tigre? Opo. Pero mas mabangis na po siya ngayon, Lo. Parang gusto niya po akong kagatin at kainin. Pero ano? bigla pong nandun si tatay. Nagpakita po siya sa akin sa panaginip ko, Lo. Sinaniban po siya ng tigre na may gintong pangil at kuko. Talaga? Opo. Hindi ko nga po maintindihan ba't ganun po ang panaginip ko eh. Anong ibig sabihin po nun, Lo? Hindi kaya may gustong iparating sa iyo ang tatay mo? Kung meron man po siyang gustong sabihin, bakit kailangan po niyang idaan sa isang masama at nakakatakot na panaginip? Bakit ganun po? Bakit sa isang bangungot? Hindi ko rin alam, Apo. Pero baka naman kasi masyadong malaro na yung imahinasyon mo. Kaya kung ano-ano nang napapanaginipan mo. Ganun po ba yun, Lo? Pero wala naman po akong iniisip na ganun bago ako matulog eh. Ayaw na ayaw ko nga po mag-isip ng mga nakakatakot na bagay eh. Pero bakit paulit-ulit po na nagpapakita po yung hayop na yun sa aking panaginip? Nando, huwag mo nang isipin yan. Isa lang yung panaginip.
At hindi totoo. Tignan mo ang paligid mo ngayon. Sige nga. Walang tigre, walang panganib, at wala rin ang tatay mo. Alam ko naman po yun, Lolo. Pero bakit ganun po yung panaginip ko? Sumanib sa kanya yung tigre at naging isang halimaw siya. Tapos parang gusto po niya akong patayin. Apo, tulad ng sinabi ko sa iyo, panaginip lang ang lahat ng yun. Hindi mo kailangan matakot. Hindi mo kailangan mag-alala. Aba, mahal na mahal ka ng tatay mo at hindi ka niya magagawan saktan. Sa bagay, tama naman po kayo. Ay, Lolo, hindi po kaya may masamang mangyayari? Baka naman po, isa po yung babala. Baka may dapat po tayong paghandaan sa baryo. Naku apo, malabong mangyari yan. Ang baryo natin, ang pinakatahimik at pinakamapayapang lugar dito sa buong bayan. Walang nangyayaring gulo rito na hindi agad naaayos. At kahit kailan apo, hindi pa tayo nakaranas dito ng karahasan o hindi pagkakaunawaan. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Sana nga po, Lolo. Sana nga. Naglakad si Lolo Fred at lumapit sa bintana. Tinanaw ang malawak na bukirin na nasa harap nila. Ngumiti ang matanda. Tahimik ang paligid at simple. Makikita na karamihan sa mga bahay ay gawa sa kahoy at nipa. Hindi katulad sa lungsod, ang mga kalsada dito ay hindi sementado, kundi lupa at nagiging maputik kapag tag-ulan. Kakaunti pa lang din ang nagmamay-ari ng mga sasakyang demotor. Ang mga bahay at kalsadang nakaharap sa mga bukirin o taniman ng palay ay magkakahiwalay. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao dito. Marami ding nag-aalaga ng mga hayop tulad ng baka, kalabaw, kambing at iba pa. Walang mangyayaring hindi maganda sa baryo natin, apo. Yun ang paniwalaan mo. Pero Lolo, bakit po ganon? Ano ba kasing ibig sabihin ng mabangis na hayop o tigre sa panaginip ko? Hay nako, ang kulit-kulit naman talaga ng apo ko. O siya, sige na. Sasabihin ko na. Ang tigre sa panaginip ay kadalasang itinuturing bilang simbolo ng isang banta na may paparating na panganib. Sabi ko ni. O, huwag kang mapapraning. Kasi may iba pang kahulugan yon. Kung minsan naman ang tigre sa panaginip ay maaari ding simbolo ng takot na nararamdaman mo sa bagay na hindi mo kayang kontrolin o sa sitwasyong hindi ka ligtas. Wala naman po akong kinakatakutan sa ngayon, Lo eh. Kaya doon ako naniniwala sa unang kahulugan na sinabi niyo po sa akin, Lo. Yun ba ang gusto mo mangyari? Ang magkaroon ng dilubyo dito sa baryo natin? Sige nga. Hala, hindi naman po, Lo. Pasensya na po kayo. Hayaan mo na. Ayos lang yon. Basta wag mo na lang itong babanggitin sa mga kalaro o kakilala mo, ha? Sa ating dalawa na lamang yon. Opo, Lo. O siya, tigilan mo na ang pag-iisip, ha? Makakasama yan sa'yo. Ngumiti si Nando bilang tugon sa kanyang lolo. Pero bigla itong natigilan nang makita niyang biglang sumeryoso ang anyo ng matanda. Nakatitig ito sa kanya. Hindi umiimik, hindi rin kumikilos. Lo, bakit ganyan po kayo makatingin? May dumi po ba ako sa muka? Wala naman. May naalala lang ako, apo. Ano po yun, Lo? Alam mo, apo, may ibinilin nga pala sa akin ng tatay mo na ibigay sa'yo kapag sumapit ka na ng 13 taong gulang. Talaga po? May regalo po sa akin si tatay? Ano po yun, Lo? Isa itong pamana, apo. Pamana po?
Ano naman pong klaseng pamana? Sa inyong dalawa ni Chris, nakita ng tatay mo na ikaw ang may interes sa mga bagay na ginagawa niya. Kaya ang sabi niya, kapag dumating daw ang tamang panahon, ay ibigay ko raw ito sa'yo. Si Lolo naman may pa-suspense pa eh. Pwede ko na po bang makita kung ano yon? Tumango si Lolo Fred at saka naglakad papunta sa lumang aparador sa sulok ng kanyang kwarto. Kinuha niya ang isang maliit na baul na yari sa makapal na kahoy. May bakal ito sa gilid at may nakaukit na mata ng tigre sa takip. Inilapag niya ito sa ibabaw ng katre sa harapan ni Nando. Bago pa mamatay ang tatay mo, Nando, ibinigay niya ito sa akin. Hindi ko to binubuksan basta-basta. Pero ngayon, ibibigay ko na sa'yo. Para naman maramdaman mo ang presensya ng tatay mo at hindi mo na siya masyadong mamiss. Dahan-dahan niyang binuksan ang baul. Mula roon ay kinuha niya ang isang kwintas na may palawit. Nanlaki ang mga mata ni Nando. Hindi yun karaniwang alahas. Ang palawit ay binubuo ng dalawang bahagi. Isang pangil at matulis na kuko na kulay ginto. Lolo, ganito po yung nakita ko po sa panaginip ko. Ito po yung gintong kuko at pangil ng dambuhalang tigre. Talaga? Opo, sigurado po ako, Lolo. Kasi nakalapit po siya sa akin eh. Malapit po, na halos kulang na lang po eh, sakmalin po ko. Kung ganon, hindi isang ordinaryong tigre ang nagpapakita sa'yo sa iyong panaginip. Ano po? Hindi ordinaryong tigre? Eh ano po yun? Hindi ko alam, Apo, kung tama ang pagkakaalam ko. Pero ayon sa kwento ng kaibigan ng tatay mo, galing ang mutya sa isa sa mga alaga ng Diyosang si Durga, isang dambuhalang tigre na tagapaghatid ng parusa sa mga makasalanan. Pero ang tigre ay hindi nananakit ng taong may busilak na puso. Saan naman po galing ang kwentong yan, Lolo? Galing ang kwento kay Ravi. Siya ang unang may-ari ng mutya. Isa siyang shaman o spirit warrior sa India. Isang klase ng mandirigma na hindi gumagamit ng sandata o mga armas sa pakikipaglaban. Ang ginagamit niya lang ay galing sa mutya at sa koneksyon niya sa kalikasan. Mukhang maganda po ang kwentong yan, Lolo ah. Pwede niyo po bang ikwento sa akin ang tungkol sa tigre na yan? Tama nga ang tatay mo. Parehas na parehas nga talaga kayo ng mga hilig. Sige, sisimulan ko na. Makinig kang mabuti. Humugot muna ng isang malakas na buntong hininga ang matanda at saka nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanyang apo at sa kwintas na nasa loob pa ng baul. Ang tigre na yon ay isang uri ng espiritong nagbabantay sa isang sagradong gubat sa Himalayas. Sinasabing bunga siya ng isang sinaunang ritual ng mga yogo. Isa lang siya sa buong mundo. Pero isang laban ang naganap. Ang tigre ay nilabanan ng isang masamang espiritu. Isang diablo na nagtangkang sakupin ang kagubatan na yon. Natalo ang tigre at sinasabing naiwan ang lakas dito sa gintong pangil at kuko. At yan ang nasa kwintas na ito. Pero Lo, bakit po napunta to kay tatay? Nagkakilala ang tatay mo at si Rabi sa isang retreat camp para sa mga spiritual protector. Malalim man naging samahan nila, pero isang malungkot na araw, si Rabi ay pumanaw ng dahil sa sakit. Dito mismo sa bahay natin, bago siya namatay, iniabot niya ang mutya sa tatay mo at may mahigpit na bilin. Huwag itong gagamitin hanggat hindi pa talaga kailangan. Alam ng tatay mo
na may kapangyarihan ng mutya. Kaya buong ingat niya itong itinago. Itinaas ni Lolo Fred ang kwintas at ibinaba ito sa palad ni Nando. Tinitigan naman ni Nando ang mutya. Isinuot niya ito at nang dumikit sa kanyang dibdib, may naramdaman siyang init. Nakaramdam siya ng kilabot. Napapikit ang binatilyo. Sa sandaling yon ay tila nagpakita sa kanyang isip ang imahe ng isang dambuhalang tigre. Nakatingin lang ito sa kanya. Nagmulat siya ng kanyang mga mata. Nakita niyang nakatitig sa kanya si Lolo Fred. Hindi ko alam kung para saan ang mutya na yan, iyo. Maging ang ama mo ay hindi rin alam kung para saan yan. Pero, at sabi lang naman sa kanya ni Rabi, gamitin lang daw ito sa kabutihan at kung talagang kinakailangan. Gamitin ang mutya ayon sa simbolong hatid ng alagang tigre ng Diyosa, tagapagparusa sa mga masasama, protektor at tagapagbantay. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Tatandaan ko po ang lahat ng mga bagay na sinabi niyo sa akin. Lahat po ng mga itinuro mo sa akin at ng tatay. Gagamitin ko lang po ito sa kabutihan. Pangako po yan, Lo. Magiging katulad po ako ng tatay ko. Tumango si Lolo Fred. May luha sa gilid ng kanyang mga mata. Naalala niya bigla ang kanyang anak, si Mang Luis, ang ama ni Nando. Si Mang Luis ay hindi basta-bastang tao sa kanilang baryo. Isa siyang tanyag na antingero. Kilala sa buong lugar, hindi lang dahil sa kanyang mga agimat at kaalaman sa panggagamot, kundi dahil sa kanyang matapang na pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim, lalo na sa mga aswang. Mula pagkabata, palaban na si Mang Luis, ngunit hindi siya nagkamali ng landas. Sa halip, pinili niyang maglingkod sa kanyang kapwa. Tinuruan siya ng kanyang ama na si Lolo Fred kung paano gumawa at gumamit ng agimat at ipinamana sa kanya ang sinaunang karunungan ng kanilang angkan. Matapang talaga si Mang Luis, ngunit hindi siya marahas. Sa bawat laban, inuuna niya ang pag-iwas sa pagdanak ng dugo. Ngunit kung talagang kinakailangan, hindi siya nagdadalawang isip na ipagtanggol ang mga inosenteng mamamayan. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, hindi siya ligtas sa kamatayan. Sa huling taon ng kanyang buhay, unti-unti siyang pinahina ng isang matinding karamdaman. Walang agimat o mutya ang nakaligtas sa kanya sa sakit na yon. At sa huli, nang maramdaman niyang malapit na ang kanyang katapusan, doon niya ibinigay ang mutya na galing sa kanyang matalik na kaibigan. Ibinili nito sa kanyang ama na alagaan ang mutya at ibigay ito sa kanyang anak na si Nando. Samantala, kahit kinakabahan si Lolo Fred sa landas na maaaring tahakin ng kanyang apo, isang bahagi sa pagkatao niya ang masayang-masaya dahil nakita niyang may sumusunod na sa kanilang yapak bilang mahuhusay na antingero at albularyo. Bagay na hindi niya nakita sa isa pang apo na si Chris, na walang interes sa mga mutya, sa kapangyarihan at sa mga espiritual na bagay. Ang gusto lang nito ay mag-aral, magtrabaho at magkaroon ng magandang buhay. Isang apo na medyo mailap at mas piniling mabuhay sa lungsod. Habang nag-uusap ang maglolo, may humintong tunog ng sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Tumayo si Lolo Fred at tinanaw sa bintana kung sino ang taong dumating. Nakita niya ang isang kotse, kulay pilak, ngunit bahagyang may kupas na. May kaunting kalawang sa gilid at bakas sa forma nito na medyo matagal na rin itong nagagamit. Ngunit hindi man bago, kita naman sa pintura nito na inaalagaan pa rin. Bumukas ang pinto ng sasakyan at agad na bumaba ang isang matangkad
at maayos na binatang nakasuot pa ng isang corporate attire. Yun ay walang iba kundi si Chris. Naka-long sleeve polo ito, naka-slacks at may bitbit na mga bag sa kaliwat kanang kamay. Oh, Lolo Fred, Nando! Ano pang hinihintay nyo? Salubungin nyo ako! May dumating na prinsipe mula sa syudad. Dalian nyo! Agad na napasimangot ang matanda nang marinig ang sinabi ng binatang bagong dating. Dumating na ang kuya mo, Nando. Salubungin mo raw. Talaga po? Dumating po si Kuya Chris? Mabilis na lumabas ng kanyang silid si Nando at agad na pinuntahan ang kanyang kapatid. Agad niya itong niyakap. O siya, tama na yan. Baka masira yung forma ko eh. De, joke lang. O tara muna sa loob. Ibibigay ko sa iyo mga pasalubong mo. Madami akong pinamili. Agad na bumitaw si Nando at sabay na silang pumasok ng kanyang kuya sa kanilang bahay. Ang kilos ni Chris, puno ng kumpiyansa at may makikitang halong yabang. Ibinaba niya ang mga dalahin sa upuan at isang beses na inunat ang kanyang likod. Lumabas ng silid ang matanda. Lo, kumusta na po kayo? Tinignan niya ang kanyang lolo mula ulo hanggang paa at pasimpleng na pangisi. Hindi naman yun nakawala sa paningin ni Lolo Fred. Para saan yon, Chris? Pinagtatawanan mo ba ako? Oo. Relax lang, Lo. Huwag po kayong magalit. Ano lang po kasi, napapansin ko lang po kasi na nakayapak po kayo tapos yung suot nyo po mukhang luman-luma na. Saktong-sakto po yung mga pinamili ko para sa inyo. Mga damit, sapatos, at kung ano-ano pa. Alam ko po na magugustuhan nyo yun. Ay nako, hindi ka na sana nag-abala pa. Oh, bakit naman po hindi, Lo? Paminsan-minsan na nga lang ako makauwi dito tapos hindi pa ako mag-aabala. Siyempre, gusto ko namang maski paminsan-minsan matikman nyo kahit papano ang kaunting ginhawa. Yung makasuot man lang ng magagarang sapatos at damit. Makakain ng masarap at saka... At sino naman na nagsabing hindi kami nakakakain ng masarap, Aber? Kahit nandito kami sa bukid, kaya namin magluto ng masasarap na pagkain, Chris. Huwag mo kaming maliitin. Lolo naman hindi naman ganun ang ibig kong sabihin Huwag niyo naman pong masamain. Ang sa akin lang naman po, gusto ko pong i-share sa inyo kung anong meron ako. At gusto kong ipakita sa inyo na nagtagumpay po ako. Tignan nyo, may apo ka nang nakapag-aral. Mabuti na lang talaga at pinilit ko talagang mag-aral, Lo. Kung hindi ako nagsikap, malamang andito pa rin ako sa baryo na to, naghahalo o gumagawa ng halamang gamot. Napakamot sa ulo si Nando. Hindi siya sanay sa ganong tono ng kanyang kuya. Pero si Lolo Fred, hindi na maipinta ang muka. Nagdali nga. Umuwi ka lang ba rito para ipamukha sa akin na tama ka at ako ang mali, ganun ba? Nang-aasar ka ba, Chris? Aba, hindi po, Lo. Ito naman si Lolo, nagbibiro lang naman ako Isang biro na hindi nakakatuwa. Si Lolo naman hindi na nasanay sa akin O siya, tara na po. Dito na kayo at ipapakita ko na sa inyo mga pinamili ko. Lumapit si Nando at sinimulang buklatin ang laman ng mga bag. Pero si Lolo Fred nakatayo lang habang pinapanood si Nando. Umuwi nga pala ako, Lo, para sa isang magandang balita para dito kay Nando. Ano pong balita yon, Kuya? Nando, pwede mo nang ituloy ang pag-aaral mo. Na-promote kasi ako sa trabaho Mas malaki na ngayon ang sweldo. Sapat na para makapag-aral ka ng maayos. Ako na ang bahala sa tuition, sa allowance at saka sa iba pa. Panahon na para umasenso ka rin na tulad ko. Napatingin si Nando kay Lolo Fred. Tahimik lang ang matanda, pero alam niyang hindi nagustuhan ng lolo niya ang sinabi ng kanyang kuya. Hindi pa man nakakasagot ang binatilyo, ay napansin ni Chris ang mutya o kwintas na nakasabit sa leeg ni Nando. Napailing ang binata at napangisi.
May halong panunuya. Ay nako, Nando. Huwag mong sabihin na naiimpluwensyahan ka na din itong si Lolo. Naniniwala ka na din sa mga anting-anting na yan. At ano, gusto mong tahakin ang pagiging antingero tulad ng tatay natin? Ano kasi kuya eh? Nako, sinasabi ko na nga ba eh. Alam mo, mali yan. Huwag kang gumaya sa kanila. Hindi ka yayaman sa pagiging isang antingero o albularyo lang. Eh kuya, Nando, ang pera, nasa edukasyon, nasa lungsod. Ang kaalaman ay hindi galing sa ugat ng halaman, kundi sa libro at diploma. kuya, masaya ako na natupad niyo po ang pangarap niyo. Pero kasi hindi tayo parehas ng pangarap eh. Ito ang gusto ko eh, yung maging katulad nila tatay at lolo. Katulad na ano, maging isang antingero na di nagamot ang sarili. Biglang nagdilim ang mukha ni Lolo Fred. Lumapit siya sa apong si Chris at itinutok sa kanya ang hawak nitong baston. Tumigil ka dyan, Chris! Masyado nang matabil ang dila mo. Pati ama mo, na matagal nang nananahimik, ay dinadamay mo pa. Lolo, wala naman akong intensyon na saktan kayo o kontrahin ang paniniwala nyo eh. Pero itong kapatid ko, ayoko siyang maimpluwensyahan nyo. Ang gusto ko sa kanya, maging katulad ko siya at maranasan din naman niya ang buhay na maginhawa. Hambog ka! At sino nagsabi na impluwensyahan ko ang pag-iisip ng kapatid mo? Aba, namumuro ka na ha? Mula nang dumating ka, wala ka pang nasasabing matino. Di naman po yata totoo yan, Lo. Ang sa akin lang po, tama na po sana. Huwag niyo na pong ipilit sa amin ng kapatid ko ang pagsasali ng mga paniniwala niyo. Hayaan niyo po kami mangarap. Hayaan niyo po si Nando na lumipad. Huwag niyo siyang hayaan na matulad kay tatay na napakaraming natulungan pero ang sarili niya, hindi niya nailigtas. Kuya, tama na. Hindi, Nando. Dapat marinig mo to. Ayoko masanay ang buhay mo sa kakapaniwala sa mga bagay na wala namang saysay. Makinig ka sa akin. Sumama ka sa akin sa Maynila. Ako na ang bahala sa lahat. Hindi kuya, hindi ko iiwan si lolo dito. At wala rin akong balak na talikuran ng mga paniniwalang itinuro ni tatay at lolo sa akin. Maaaring hindi ko pa po alam ang lahat. Pero alam kong may halaga po ang ginagawa nila. Ano ka ba, Nando? Huwag mong sayangin o iisiping tanggihan ang inaalok ko sa'yo. Pero kuya, Tama na! Kung wala kang respeto sa paniniwala namin, umalis ka na muna sa harapan ko. Umuwi ka na lang ulit sa Maynila. Biglang tumahimik ang dalawa. Napasinghap si Nando. Ngayon lang niya nakitang tila umuusok na sa galit ang kanyang lolo. Ang tatay mo, hindi nabuhay para lang manggamot. Nabuhay siya para maglingkod. At oo, namatay siya. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala nang halaga ang kanyang ginawa. Kung ang basihan ng tama ay pera lang at diploma, sana matagal na kaming iniwan ng mga taong humihingi ng tulong sa amin. Pero hindi. Patuloy silang lumalapit sa amin. Tumahimik si Chris. Hindi makatingin ng diretso sa kanyang lolo Fred. kuya, hindi ko pinangarap ang Maynila eh. Hindi ko rin pinangarap ang yumaman. Ang gusto ko po, ipagpatuloy ang ginagawa ni na tatay at lolo. Dahil dito ko po nararamdaman ang halaga ko. Yun po ang gusto ko. Dito po ako may saysay. Hindi ko po sinasabi na mali ang ginagawa nyo. Pero sana, wag mo rin sabihin na mali ang sa amin. Alam mo, Nando, gusto lang kitang iangat sa kahirapan. Gusto kong maranasan mo yung mga nararanasan ko ngayon. Ang daming pribilehiyo, masaya. Lahat ng masasarap na pagkain, matitikman mo. Maginhawa ang buhay mo. Pero kuya, masaya naman po ako dito eh. Maaaring ang hindi kami mayaman dito kuya, kung pera po ang sukatan. Pero nandito naman po si lolo. Dito ko gustong manatili. Nakatitig lang si Chris kay Nando. Kita sa kanyang mga mata ang pagkalito, ang bahagyang pagkapahiya, at marahil pagsisisi. Hindi na siya nagsalita. Tahimik niyang iniabot ang isa pang plastic bag kay Nando. O yan,
Yan ang pasalubong mo. Tahimik nang tinanggap ni Nando yon. Tumango ito at ngumiti bilang pasasalamat. Iniabot din niya sa kanyang lolo ang kanyang pasalubong dito. Nung una ay ayaw nitong tanggapin ng matanda, pero nang yakapin niya ang kanyang lolo, yumakap na rin ito pabalik. O siya, sige na, sige na. Tama na itong drama na ito. Tara na sa kusina at mag-agahan na. Matapos ang masarap na agahan at bahagyang paglimot sa tensyon kanina, tumayo si Nando para asikasuhin ang kanyang alagang baka. Pero pagdating niya sa kulungan, wala ito ron. Agad niyang nilibot ang kanyang bakuran pero wala talaga ito. Muntik nang maiyak si Nando sa kaba. Agad siyang bumalik sa bahay at sinabi ito sa kanyang lolo. Lolo! Lolo! Wala po sa kulungan yung baka natin. Sandali, kumalma ka lang. Baka naman tulad ng dati, nakawala lang. Huwag ka nang mag-alala. Hahanapin natin ang baka. Agad silang naghanda. Nagsuot ng sombrero si Lolo Fred, habang si Nando naman ay kinuha ang kanyang maliit na pamalo. Nagulat sila nang makitang nagbihis din si Chris at nagsabing sasama. Habang naglalakad sila, unti-unti nilang napansin ang kakaibang mga pangyayari. May nakita silang patay na kambing sa bakuran ng kapitbahay. Nakahandusay ito sa damuhan. May dugo sa leeg at wakwak ang tiyan. Hinain ang lamang loob. Sa susunod na bahay, 5 patay na manok naman ang nakita. Nagkalat din ang mga lamang loob at tila wala ng dugo. Hindi napigilan ni Chris ang masuka sa kanyang nakita. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Halos lahat ay may parehong kwento. May pinatay, nilapa at kinaing mga hayop. Wala namang makapagsabi kung ano ang dahilan ng mga ito. Napansin ni Nando ang takot sa mga mata ng mga matatanda sa baryo. Nagbubulungan ang mga ito. Pagkatapos ng halos 30 minuto ng paghahanap, may isa silang kababaryo na may nakitang katawan ng patay ng isang baka sa may ilog. Nagkatinginan ang tatlo. Agad silang nagmadali sa pagpunta sa may ilog. Pagdating sa lugar, bumungad sa kanila ang isang tanawin na nagpahinto sa kanilang mga hakbang. Nakita nila ang alaga ni Nando, nakabulagta sa gilid ng ilog. Wakwak ang tiyan, wala nang laman loob, wala na rin itong ulo. May bahid ng dugo sa lupa at tubig. Ang katawan ay puno ng kagat at parang may malalalim na kalmot sa katawan. Lo! Siya nga ito! Ang alaga natin baka! Nando, Nando! Tama na yan. Huwag ka nang umiyak, apo. Wala na tayong magagawa sa kanya. Pero Lo, bakit po ganito? Sino po may gawa nito, Lo? Hindi ko rin alam. Pero masama ang kutob ko, Nando. Hindi ito gawa ng isang ordinaryong nilalang. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Biglang may sumabad sa matanda sa kanila at sinabing maaaring aswang ang may gawa ng karumal-dumal na pagpaslang sa mga hayop. Aswang? Come on, seryoso? Tigilan nyo na nga yung mga ganyan-ganyan. Walang ganyan ngayon, ano? Kundi baliw, maaaring adik ang may gawa niyan. Nagtitrip lang at siguro walang magawa sa buhay. O kaya naman, isang taong halangang kaluluwa. Hindi na uso ang mga aswang ngayon, Lolo. Ano ba naman kayo? Kung hindi ka naniniwala na maaaring aswang nga may gawa nito, paano mo naman ipapaliwanag ang itsura ng mga hayop? Napalagay mo ba, Chris? Kaya ba ng isang tao lang na gawin ito sa loob ng isang gabi nang hindi man lang naririnig o nahuhuli? Pwede namang isang tao, 2 tao, Lo eh. Kung may balak talaga silang manggulo at maggasik ng takot, kaya nila to. Huwag niyong isisi kagad sa mga kababalaghan. Diyos ko, puro pamahiin, puro takot. Kaya walang umaasenso sa ganitong lugar eh. Puro haka-haka. Anong klaseng pananalita yan, Chris? Ha? O sige,
Sabihin natin na tama ka. Sabihin natin na tao nga ang may gawa nito. Kung ganon, ikaw ba ang may gawa nito? Kaya masyado kang sigurado sa mga sinasabi mo. Aba, hindi ah. Hindi ko kayang gawin yan. Saka kararating ko lang, no? O kita mo na, di umiwas ka ngayon. Hindi mo pala kayang gawin. Alam mo, hindi ito basta trip lang tulad ng sinasabi mo. Walang maglalaro ng ganito kababoy kung normal lang siya. Ang sinasabi ko lang naman, Lo, ay imposibleng aswang ang gumawa nito. Alam nyo, dito kasi sa baryo, kapag may nangyayari ng kakaiba, agad na ibinibintang sa mga engkanto o kaya naman ay sa aswang. Ewan ko naman sa inyo. Pero sa totoo lang, ang problema talaga dito, masyadong binibigyan ng kapangyarihan at pinagmumukhang totoo ang mga alamat. Tumahimik ka na. Nakakaya sa mga kababaryo natin. Nakapag-aral ka lang na walang ka na ng respeto sa pinanggalingan mo. Wala kang alam, lalo na sa mga bagay na nararamdaman lang at sa mga bagay na nakikita lang ng mga taong marunong tumingin. Hindi na nakasagot si Chris nang makita ang galit sa muka ng kanyang lolo. Samantala si Nando naman ay napahawak sa kanyang mutya na nakasabit sa kanyang leeg. Sa pagdikit ng palad niya rito, tila may dumaloy na kuryente sa kanyang katawan. Nanindig ang balahibo niya. Kasabay nun ay may naamoy siyang kakaiba. Mabaho, mas masangsang pa sa patay na hayop. Napalingon siya sa paligid. Tinignan niya isa-isa ang mga taong naroroon. Hanggang sa mapansin niya si Aling Sumalim. Tahimik lang sa gilid. Nakasuot ito ng kupas na duster at may suot na balabal sa leeg kahit na mainit. Matagal na itong nakatira sa kanilang baryo. Halos 2 taon na. Mabait ito sa paningin ng iba. Laging nakikita na pumupunta ito sa simbahan at palaging may bitbit na rosaryo. May naramdaman si Nando na hindi niya maipaliwanag. Napatitig siya sa babae at doon niya napansin na parang ngumisi ito ng bahagya. Mabilis lang pero nahuli niya ito at nakita ng malinaw isang ngising nakakatindig ng balahibo. Napatingin si Nando kay Lolo Fred, ngunit si Chris naman ang nagsalita. Huli ka na. Ang mabuti pa, umuwi na tayo, Nando. Po, ayoko po kuya, dito po muna ako. Susubukan ko pong alamin kung ano talaga ang nangyari sa baka ko. Hindi naman po pwedeng ganito na lang to. Pamana pa po sa akin ni tatay ang baka na yun eh. Aalamin mo kung ano nangyari. O tapos, paano kung malaman mo? Anong gagawin mo? May magagawa ka ba, Aber? Natahimik si Nando. Hindi siya gumalaw. Tila nag-isip ng malalim. Muli siyang napatingin sa kanyang mutya. Sumagi ulit sa isip niya ang amoy, ang kuryente at ang ngisi ni Aling Sumalim. Malakas ang pakiramdam niya na may mali. May nangyayari sa baryo nila na hindi basta-basta. Kinagabihan, tahimik si Nando. Matapos silang maghapunan, ay wala itong imik na pumasok sa kanyang kwarto. Tahimik itong umiyak at tila ipinagluluksa ang pagkamatay ng kanyang pinakamahal na alaga. Samantala sa sala, muling nagsimula na naman ang bangayan ng maglolo. O lolo, tignan niyo po yung apo niyo. Depressed na depressed sa pagkawala ng baka niya. Yan ba ang gusto niyo? Na simpleng bagay lang, halos sumuko na siya. Huwag mo kong umpisahan, Chris. Itigil mo yung bibig mo kung wala kang masabing matino. Mali lolo eh. Dapat sa ganitong pagkakataon, iparealize natin sa kanya na kailangan niyang maging matatag. At yung ganyang kaliit na problema, hindi siya dapat ganyan. Aba, baka lang yun eh. Pwede siyang bumili ng kapalit nun kung kailan niya gusto. Bibigyan ko siya ng pambili, walang problema dun. Bakit ba napakayabang mong bata ka? Kanino ka ba nagmana? At saka yun sinasabi mong baka lang. Hindi yun basta baka lang. Alaga yun ng kapatid mo na ibinigay sa kanya ng namayapa mong ama.
Ay nako, yan na naman kayo sa sentimental value na yan eh. Kaya hindi umuunlad yung bata eh. Ikinukulong nyo sa mga paniniwalang ganyan. Ikinukulong? Ganun na ba kasama ang tingin mo sa kalagayan ng kapatid mo ngayon? Kawawa, walang alam. Alam mo, Chris, hindi lahat ng tao katulad mo. Hindi lahat ng tao para sa syudad. Kung papasamahin ko siya sa'yo, baka mas lalo lang siyang maligaw. Lalo na kung ikaw ang kasama. Dito siya kampante. Kontento siya sa kung anong meron kami. Heh, kontento? Paano niyo nasabing kontento? Hindi pa naman niya nararanasan ang buhay na tinatamasa ako ngayon. Mabuti pa, kausapin niyo na siya. Nasubukan niya. Sa ayaw nga ng bata eh. Ba't ba ang kulit-kulit mo? Heh, ayaw niya kasi nga dahil sa inyo. Magpaubaya ka naman, Lolo. Hayaan mo siyang mamili para sa sarili niya. Hindi ako ang makasarili dito, Chris. Kundi ikaw. Hindi ba't sinabi na sa'yo ng kapatid mo kung ano ang kanyang gusto? Bakit mo ba siya pinipilit? Kung gusto mo ang buhay mo at doon ka masaya, di doon ka. Wala namang pumipigil sa'yo. Ba't ba kasi bumalik-balik ka pa dito? Muli, si Chris na naman ang natahimik sa diskusyon. Napabuntong hininga na lang siya at napaupo. Ilang beses na umiling dahil hindi na naman napagbigyan ang kanyang gusto. Mali ba talaga ang pangarapin ko ding maging maayos ang kinabukasan ng kapatid ko? Mali ba talaga ako? Hay, Diyos kong buhay ito. Sa silid, nakatakip ng unan ang tenga ni Nando. Ayaw niyang marinig ang pagtatalo ng kanyang kuya at lolo. Ngunit pilit man niyang takpan ng kanyang tenga. Malinaw pa rin niya itong naririnig. Napapikit siya. Bumigat ang kanyang mga mata. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya habang umiiyak. Ilang oras ang lumipas. Bigla na lamang nagising si Nando. Mabigat ang kanyang pantog. Kailangan niyang umihi. Dahan-dahan siyang bumangon. Dumaan siya sa kusina at lumabas ng bahay. Sa likod ng bahay, naroon ang banyo nila. Isang simpleng paliguan at kubeta na yari sa kahoy na pinapalibutan ng sako bilang pantakip. Tanging maliit na lampara ang hawak niya bilang pangilaw. Habang umiihi siya, may narinig siyang isang tunog. Napalingon siya kagad. Wala naman siyang nakitang tao sa paligid. Muli niyang narinig, may sumitsit. Hindi lang isa, marami sila. Agad na nanindig ang balahibo ng bata. Muli niyang naramdaman ang pag-init ng kanyang mutya. Kasabay nito ay ang pag-ilaw nito. Isang mahinang ilaw noong una, pero unti-unting lumalakas. Parang nagbibigay sa kanya ng isang babala. Tapos ay may narinig siyang bumubulong-bulong. Parang nagsasabing kailangan niyang mag-ingat. Muli siyang dumukwang at tumingin sa ilalim ng sako sa labas. Wala namang tao, pero ramdam niyang hindi siya nag-iisa ng mga oras na yon. Inilabas niya ang mutya sa loob ng kanyang t-shirt. Hawak niya ito habang lumalabas ng banyo. Paglabas niya, isang nilalang ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang katawan nito ay payat pero mahaba. Baluktot ang likod. May mahahaba din itong kamay at kuko. May malalapad din itong mga pakpak. Ang balat nito ay kulay abo. Ang mukha naman nito ay merong mahabang nguso. Parang tuka, pero may mga ngipin na pantay-pantay at matutulis. Ang mga mata nito ay madilim at walang puti. Hindi makagalaw si Nando. Hawak pa rin niya ang kanyang mutya. Habang tinititigan siya ng lumbanok, dahan-dahan itong yumuko. Tila inaamoy siya. Anong klaseng nilalang ka? Wag! Wag kang lalapit sa akin! Ngunit hindi nagpapigil ang nilalang. Inilapit pa nito ang kanyang muka at maya-maya lang ay naging mabilis ang pagkilos nito. Ikinampay nito ang kanyang mga pakpak at biglang sumigaw.
parang tunog ng isang ibon na tinatawag na salagunting. Ang tunog nito ay parang huni na may humahagulgol o umiiyak. Para sa mga taong makakarinig nito, ang ibig sabihin ay tunog ng kamatayan. Nanlaki ang mga mata ni Nando nang makitang nagsilabasan sa bawat sulok ng kanilang bakuran ang mga katulad nitong nilalang. Lolo! Lolo, tulungan niyo ako! May mga aswang dito! Saklolo! Napaupo siya sa labis na takot at paulit-ulit na sumisigaw, pero walang sumasagot. Tahimik ang kanilang bahay. Lolo! Kuya Chris! Tulungan niyo ako! May mga halimaw! Pinaikutan siya ng mga halimaw na yon. May isang nilalang na dumapo sa kanilang bubong. Meron din sa harap ng kanilang bahay at nilundagan ang kanilang mesa sa labas. Tumilapon ang bangkong kawayan. Nanlilisik ang mga mata ng mga halimaw, parang mga buwitring handang sumunggab anumang oras. Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Parang awa niyo na po! Ayoko pa pong mamatay! Marami pa po akong gagawin! Marami pa po akong pangarap! Si Lolo! Si Kuya Chris! Kailangan ko pa silang mga pagkasundo! Ayoko pa po mamatay! Saklolo! Biglang tila nagliyab ang kanyang mutya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may gustong lumabas dito. Parang may malakas na enerhiya siyang hindi niya maipaliwanag. Teka! Ano nangyayari? Ano to? Nang makita ito ng mga nilalang, bigla silang nagsigawan. Halos sabay-sabay na lumipad pa itaas hanggang sa tuluyang tumakas. Naiwan si Nando, pawis na pawis, nanginginig. Ilang saglit pa, biglang bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Nando! Oh, ano ginagawa mo dyan? Nanguhuli ka ba ng palaka sa 10 oras ng gabi? Pambihira ang bata ka, oo. Hindi, kuya. Hindi ako nanguhuli ng palaka. Pero may mga halimaw dito kanina, kuya. Napakarami nila. Lumilipad, tumatalon. Nakita ko. Ano ka mo, halimaw? Nasaan? Wala naman ah. Nako, mukhang naglalakad ka na naman ng tulog ha? Nananaginip ka ba? Hindi, kuya, hindi. Totoo po sinasabi ko. Nakita ko talaga sila. Hindi po ako nananaginip, kuya. Oo na, oo na. Halika na nga. Tulungan na kita at baka mamaya kagating ka pa ng lamok dito eh. Inalalayan siya ni Chris sa braso at saka sinamahan na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Nang makapasok na sila sa loob, tumingin pa si Nando sa labas. Wala na nga ang mga nilalang na kinakatakutan niya. Ano ba pinagkakaguluhan yung dalawa dyan ha? At bakit ang ingay-ingay nyo? Abay 10 oras na ng gabi ah. Baka nakakabulahaw na kayo ng mga kapitbahay. Nakakahiya naman. Lolo, ba't di ka po lumabas kanina? Yung mga sigaw ko po na humihingi ng tulong, narinig niyo po ba? Ano ka mo? Sumisigaw ka ng tulong. Abay wala naman akong narinig. Saan ba kayo galing? Sa labas nga po, Lolo. Lolo, ito po kasing apo nyo. Nakaupo po doon sa lupa, malapit po doon sa kubeta. Akala ko nga po nanguhuli ng palaka eh. May sinasabi po siya sa akin, kaso hindi naman po kapani-paniwala eh. Bakit, Chris? Ano ba nangyari? Lolo, totoo po sila. Totoo nga po may mga aswang po dito sa baryo natin, Lolo. Nakita ko po sila. Muntik na nila po akong kainin. Ano ka mo? Nakita mo sila? Abay anong itsura nila, apo? Anong klaseng aswang? Para po silang malalaking ibon. Tapos ang tunog po nila parang umiiyak. Mahabang iyak po. Parang huni na multo, Lolo. Nakakakilabot po talaga. Tapos po ang mga mata nila, puro itim po. May malalaki din po silang pakpak at saka... Mga lumbanok. Yung nakita mo ay isang uri ng aswang na tinatawag naming lumbanok.
Parang isang pinaghalong tao at ibon na may nakakatakot na tunog. Kung ganon, sila pala ang pumipeste dito sa lugar natin. Ngunit paanong nangyari yon? Bakit nagkaroon ng mga ganyang nilalang ulit dito? Baka po, naligaw lang sila dito at piniling dito po magasik ng lagim. Hindi, iho. Hindi ganon ang katangian ng mga aswang na yon. Ang mga lumbanok, hindi sila basta-basta lang napapadpad o naliligaw sa isang lugar. Sila ay mga nilalang na sadyang nilikha. May lumilikha sa kanila. May bumubuhay. May nagpapakain. May nagpapalakas. Talaga po? May gumagawa sa kanila? Ganun na nga. Ang mga lumbanok ay hindi tulad ng ibang aswang na isinumpa o isinilang ng mga aswang. Sila ay mga nilalang na nilikha sa pamamagitan ng ritual at itim na kapangyarihan. Ano po yun, Lo? Ngayon lang po ako nakarinig ng ganun ah. Ibig sabihin, Nando, gumagamit ng itim na salamangka ang reyna ng mga aswang para makagawa ng isang halimaw na katulad nun. Minsan may mga sangkap silang kinukuha at inaalay tulad ng katawan ng tao o hayop. Ngayong alam ko na kung bakit maraming mga hayop ang pinapatay. Yun ang ginagamit nila para mas makalikha pa ng mas maraming mga lumbanok. Oo nga po, no. Siguro nga. Ang sama nila. Napakasama ng reyna nila. Ang daming napeperwisyo sa ginagawa niya. Aba, Kapo. Alam mo bang, minsan ay nakalaban na din ng iyong ama ang isa sa pinakamalalakas sa kanila noon. Ano po? Si tatay? Talaga po, Lo? Oo, pero matagal na yon. Wala ka pa. May panahon noon na maraming nawawalang mga tao dito sa baryo. Akala ng iba kinidnap. Pero si Luis, iba ang kutob niya. Kaya sinundan niya ang mga palatandaan hanggang sa matuntun niya ang pugad nila. Ang reyna nila ay isang nilalang na may katawang tao pero balot ng balahibo. May matutulis na kuko at may malalaking pakpak. Ang mga mata niya ay puro itim. Yun nga po, Lolo. Yun nga po. Ganun na ganun po ang itsura na nakita ko kanina. Pero hindi lang po isa. Madami po sila, Lo. Sobrang dami po talaga. Kung ganon, ay may dapat na tayong paghandaan na laban. Dahil ayon pa rin sa tatay mo, ang reyna ay mas higit na mas malakas sa mga nilikha niya. Mas malakas, mas mabilis, at may kakayahang mag-anyong tao. Mabuti na lang noon ay nagtagumpay siya gamit ang kanyang agimat at dasal. Matapos ang laban na yon, tahimik na ulit ang baryo ng ilang taon. Hanggang ngayon. Kung ganun po, ay may bago na pong reyna. May bago pong lumilikha sa kanila. Tama ka. Yun din ang iniisip ko. May gumagamit na naman ng itim na mahika. Ang kinakatakot ko lang, baka isa dito sa baryo ang kanilang reyna. Una hayop lang, pero kalaunan, siguradong tao na ang kanilang bibiktimahin. Tahimik na napatingin si Nando sa paligid. Nakadama siya ng malamig na hangin na tila dumaan sa batok niya. Napatingin siya sa mutya sa kanyang leeg. Bahagya yung kumikislap. Kung ganun po, ay kailangan nating alamin kung sino ang pinagmumulan ng mga aswang na yon. Tama ka. Para mapatay natin ang mga sanga, kailangan natin putulin ang pinakapuno at ugat. Ayos! Ang ganda lang kwento ah. Nakakabilib. Ano, kuya? Kwento? Hindi, kuya. Nakita ko talaga sila. Di yun basta gawa-gawa lang na kwento. Inaantok ka lang, kaya kung ano-ano nakikita mo. O kaya naman, baka tao lang ang dumaan. Ano ka ba, kuya? Sinabi na nga hindi tao yun eh.
May tao bang nakakalipad? Meron, sa panaginip. Ang kulit mo naman, kuya eh. Basta, aalamin ko kung sino yung reyna nila. At paano mo naman magagawa yon, Aber? Gagamitin ko mo tiyang ipinamana ni tatay. Anak ng mutya na naman. Walang kwenta yan. Ano walang kwenta, kuya? Kung hindi dahil sa mutya na to, malamang sa malamang patay na ako ngayon. Takot sila sa mutyang to. Talaga, Nando? Abay, paano mo nasabi yon? Natakot sila sa mutya na yan. Kasi Pulo, nung makita po ng mga lumbanok to, hindi po sila makalapit sa akin. Parang may harang po. Nagliwanag po bigla yung mutya. Tapos, bigla po sila nagliparan. Kung ganon, ay gumagana nga ang mutya. Maswerte ka po, dahil ibig sabihin nun, ay tinanggap ka na ng mutya. Dahil kung hindi, maski isuot mo pa yan, kung hindi ka karapat-dapat ay wala rin. Hinding-hindi yan gagana. Hindi yan magpapalabas ng kanyang kapangyarihan. Tunay ngang anak ka ng isang antingero. Namana mo ang lakas at kakayahan ng iyong ama. Bukas na po, magsasanay tayo para makita natin ang lahat ng kakayahan ng mutya na yan. Tapos ano? Magiging tagapagligtas ng baryo si Nando, ganun ba, Lo? Ano namang masama ron, Chris? Ang masama, Lo, ganitong buhay po ang gusto nyo para kay Nando. Maging tagapagligtas ng baryo. Maging isang bayani, taga-supil ng aswang. Sigurado ho ba kayo? Nakukonsintihin nyo ang kalokohan niya, Lo? Nando, mag-isip-isip ka naman. Wala akong ibang hangad para sa'yo, kundi ang magkaroon ka ng mas maayos na buhay. Huwag naman ganito. Kung totoo man yung mga aswang-aswang na yan, ayoko na makipaglaban ka sa kanila. Kasi ayoko na pati ikaw ay mawala sa akin. Tulad ni tatay. Mag-isip ka. Pero kuya, nakukuha mo naman ang punto ko, di ba? Hindi lang ako basta-basta nagyayabang dito, Nando. Ayoko ng ganitong buhay para sa'yo. Maawa ka naman sa sarili mo, Nando. Mas naaawa ako, kuya, sa mga tao dito sa baryo kung walang magtatanggol sa kanila. Ayokong may masasaktan. Lalo na't alam ko naman sa sarili ko na may kakayahan akong lumaban. Hindi ko kayang pumikit na lang at magwalang kibo. Kung totoo mang may panganib, haharapin ko. Gusto kong protektahan ng baryo at bantayan laban sa mga aswang. Gusto mong protektahan ng mga tao gamit lang ang mga batong yan na nasa leeg mo? Nando, hindi ka isang sundalo. Mas lalong hindi ka isang superhero. Isa ka lang simpleng binatilyo, Nando. Huwag kang gumaya kay tatay. Wala kang mapapala, kundi kamatayan lang. Huwag ka mag-alala, kuya. Hindi ako mamamatay. Nararamdaman ko, malakas ang mutya. At kung ako man ay susunod sa yapak ni tatay, itatama kung dapat na itama. Ayoko nang mas lumala pa ang sitwasyon natin dito bago pa ako kumilos. Ako si Nando. Anak ako ni tatay. Apo ako ni Lolo Fred. Ako ang tatapos sa sumpa ng mga lumbanok. Ewan ko sa'yo. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Hindi na sumagot si Nando. Alam niyang sarado ang utak ng kanyang kapatid sa ganitong klase ng pananaw. Kaya naman, hinayaan na lang niya ito. Diretso siyang pumasok sa kanyang silid at sinubukan muling matulog. Ilang sandali lang ay mahimbing nang nakatulog si Nando. Ngunit gaya ng dati, hindi basta pahinga ang hatid ng kanyang pagtulog. Bagkus, isa na namang bisita mula sa mundo ng hiwaga ang dumating. Nagpakita sa kanya ang dambuhalang tigre. Lumalakad ito palapit sa kanya. Tahimik itong nakatingin kay Nando. Hindi na ito galit. Hindi na umaangil. Maya-maya ay tila narinig niya ang tinig nito. Kinakausap siya maski hindi naman niya nakikitang bumubuka ang bibig. Sinabi nitong dadalhin niya si Nando sa pugad ng mga aswang. Biglang nagbago ang paligid. Sa isang iglap, naroon na si Nando sa harap ng isang malaking kuweba sa paanan ng bundok na napapaligiran ng makakapal na damo
at mga puno ng balete. Ang hangin ay malamig pero amoy bulok, masangsang at nakakasulasok. Tahimik lang si Nando ng mga sandaling yun. Hindi siya gumagalaw, ngunit napansin niya ang mga nilalang na merong malalapad na pakpak na parabang merong binabantayan. Sa loob ng kuweba, may isang babaeng nakaitim. Nakatayo ito habang nakatalikod. Mahaba ang buhok, pero hindi gumagalaw. Yan. Yan ang pugad. Yan ang reyna ng mga lumbalok. Siya ang nagpaparami sa kanila. Siya ang dahilan kung bakit muling nagising ang sumpa. Ngunit hindi mo pa siya maaaring harapin sa ngayon. Hindi ngayon. Ang mutya mo ay nagsisimula pa lamang. Sino siya? Bakit hindi ko makita ang mukha niya? Kapag nakita mo ang kanyang mukha, doon mo malalaman ang kanyang pagkatao. Ngunit tandaan mo, ang mutyang tangan mo ay hindi laruan. Ikaw na ang may responsibilidad sa kapangyarihang taglay niyan. At ikaw lang ang makakalaban sa reyna. Teka, bakit ako? Kaya ko ba yun? Kaya mo, dahil ikaw ang huling binhi. Ang dugo mo ay pinagpalang ng lakas at ang puso mo ay dalisay. Malinis. Wala nang iba. Wala nang ibang may kakayahang humarap sa dilim, kundi ikaw lamang. Biglang umihip ang malakas na hangin. Yumanig din ang lupa. Tumitig muli ang tigre kay Nando. Mata sa mata. Kailangan mo nang maging handa. Darating na sila. Magkakaroon ng pambihirang eklipse. Magdidilim ang kalangitan. Kailangan mo siyang buksain bago mahuli ang lahat. Pagmulat ng mga mata ni Nando, pawis na pawis siya. Habol ang kanyang hininga. Tahimik siyang tumayo mula sa katre. Naisip niya ang kanyang panaginip at doon niya napagtanto na simula na nga, magsisimula na ang kanyang tungkulin bilang pinakabatang antingero sa kanilang baryo. Mabuti naman na po at gising ka na. Bakit po, Lolo? Ano po nangyari? May natagpuan ng mga kababaryo natin na isang bangkay ng tao doon sa gilid ng ilog. Ano po? Bangkay ng tao? Tama ka, Apo. Hindi na hayop ang pinipinsala nila, kundi tao na, Nando. Tao na. Isang mangingisda raw. Si Ruel. Biyak ang tiyan. Nagkalat ang laman loob sa paligid at halos hindi na makilala. Nagsimula na silang pumatay ng tao, Lolo. Tama ka, Nando. Dumating na ang kinakatakutan natin, Apo. Hindi na pwedeng maghintay, Lolo Fred. Kailangan na natin silang pigilan bago pa masundan si Mang Ruel. Kung ganon, ay pumunta tayo mamaya sa silong. Sa isang sikretong silid doon kita tuturuan ng mga makapangyarihang orasyon at doon natin palalabasin ang tunay na lakas ng iyong mutya. Sige po, Lolo. Pumapayag po ako. Gagawin ko po ang lahat para matutunan ang kailangan ko. Pero teka po, nasan po pala si Kuya? Ay nako, hindi ko alam, Apo. Sa palagay ko ay maagang umalis. Hindi na nagpaalam. Baka bumalik na ng Maynila. Biglaan naman po yata. Mas mabuti na rin siguro yon. At huwag na sanang bumalik ang hambog na yon. Baka dahil sa kayabangan niya, mapahamak pa siya rito sa atin. Sana man lang, nagsabi siya bago siya umalis. Kaya nga pero hayaan mo na. Mabuting ginawa niya yon
Kasi minsan, kailangan ng tao ang paminsan-minsang pagdistansya para matauhan siya. Ang gusto ko ngayon ay mag-focus ka, Apo. Opo, Lolo. Yun din po ang sabi sa akin ng tigre sa panaginip ko. Sabi niya po, responsibilidad ko po ang mutya. Pero hindi ko pa po pwedeng gamitin ito. Kasi daw, hindi pa po ako handa. Ibig sabihin yan, kailangan mo talagang magsanay. Opo, Lo. Kailangan ko magsanay para malaman ko kung paano ko magagamit ng tama ang mutya para maprotektahan ko ang baryo. Tama ka, Apo. At kapag ganap mo ng kilala ang iyong mutya, ikaw mismo ay magiging sandata. Hindi lang laban sa mga lumbanok, kundi sa lahat ng puwersa ng kasamaan. Matapos mag-agahan, ay tinawag na ni Lolo Fred si Nando upang simulan ang kanilang pagsasanay. Bumaba sila sa silong ng kanilang bahay, isang bahagi ng bahay na matagal nang hindi pinupuntahan at binubuksan. May kahoy na pintuan doon na may kandado. Binuksan ito ng matanda. Pagpasok nila, bumulaga kay Nando ang isang lihim na silid. Madilim sa loob. Nagsindi ng kandila si Lolo Fred. May nakita siyang isang maliit na altar sa gitna. May mga lumang aklat, tuyong mga dahon, at mga bote na may lamang kung ano-anong likido. May isang salamin sa sulok. May 2 upuan. Isang lamesa kung saan may nakapatong na mga gamit. May kinuhang kahon ng matanda. Binuksan niya ito at mula roon, kinuha niya ang isang sandata. Isang espada ito na maikli. Halos kasing haba lang ng braso ni Nando, ngunit kakaiba ang anyo. Ang hawakan nito ay may nakaukit na hugis mata at ang talim ay tila may mga ugat o linya na kulay itim at asul na kumikislap-kislap kapag natatamaan ng ilaw ng kandila. Ito ang sandata ng iyong ama, Apo. Ito ang ginamit niya upang mapatay ang reyna ng lumbanok noon. Ipinatong niya ito sa palad ni Nando. Parang may dumaan na enerhiya mula sa lupa, paakyat sa kanyang katawan. Ipikit mo ang iyong mga mata, Apo. Kailangan maging isa ang puso mo sa iyong sandata at mutya. Sumunod naman si Nando sa sinabi ng kanyang lolo. Tahimik siyang pumikit. Maigpit na hawak ang espada sa isang kamay at ang mutya sa kanyang dibdib. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang tinig. Isang boses na kalmado pero makapangyarihan. Tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang isipan. Binanggit ng tinig na bibigyan siya nito ng lakas at karunungan. Hawak pa rin niya ang espada at sa pagkakataong yun, ang mutya sa kanyang leeg ay nagliwanag ng matindi. Pati ang espada ay tila nagbabaga. May pulang liwanag na lumalabas sa mismong talim nito na parang apoy. Magaling, Apo. Ngayon ay handa ka na. Tuturuan na kita ng mga unang orasyon. Ito ang magiging pananggalang mo laban sa kanila. Sa loob ng mahigit 1 oras, inulit-ulit ni Nando ang mga orasyon. Kinabisa niya at pinag-aralan kung para saan ito magagamit. Madali naman siyang natuto. Masayang-masaya ang kanyang lolo. Sa huling bahagi ng kanilang pagsasanay, humarap si Nando sa isang salamin sa loob ng silid. Tignan mo ang sarili mo ngayon, Apo. Hindi ka na si Nando. Isa ka ng tagapagdala ng liwanag. Tagapagtanggol ng katarungan. Handang-handa ka na. Napatitig si Nando sa salamin. Pamaya-maya ay ngumiti. Natuwa siya sa nakita niyang refleksyon niya sa salamin. Parang nakikita niya ang kanyang ama. Nakatingin sa kanya at nakangiti. Hapon na nang makalabas sila sa silid na yon. Pero ramdam na ramdam ni Nando ang kakaibang sigla sa kanyang katawan. Parang hindi napagod sa buong maghapong pagsasanay. Ngayon na po, subukan natin ang iyong lakas.
Mag-igib ka ng tubig sa ilog. 2 timba, gaya ng ginagawa ng tatay mo noon. Walang pag-aalinlangan, agad na sumunod si Nando sa sinabi ng kanyang lolo. Kinuha niya ang 2 malalaking timba at tumakbo papunta sa may ilog. Pero sa gulat ni Lolo Fred, halos ilang minuto lang ay nakabalik na kagad si Nando. Basa ang kanyang braso at balikat, pero hindi man lang hinihingal. Pambihira! Napakabilis mo naman yata! Lolo, hindi nga po ako nabigatan eh. Parang ang gaan-gaan lang po ng timbang may lamang tubig. Parang nga pong hindi ako nagbuhat eh. Kung ganon, ay may kakayahan ng mutya na bigyan ka ng lakas at bilis. Maganda yan! Grabe! Ang astig naman po ng kapangyarihan nito. Ang dami! Tinignan niya ang kanyang mga kamay. Napangiti siya. Sa isip niya, alam niyang may kakayahan na siyang lumaban, magtanggol at magligtas. Masaya siya, hindi lang dahil sa lakas na taglay niya ngayon, kundi dahil alam niyang handa na siyang tuparin ang kanyang tungkulin. Nagpatuloy sila sa pagsasanay sa mga sumunod na araw. Umaga't hapon, pinapanday ni Lolo Fred ang galing ni Nando sa paggamit ng espada at pagbigkas ng mga orasyon. Tahimik ang buong baryo sa mga araw na yon. Walang mga naging biktima ang mga aswang. Parang pansamantalang nawala ang panganib sa kanilang lugar. Pero isang gabi, habang palabas si Nando sa bahay para umihi sa banyo, napansin niya ang isang kakaibang ingay mula sa labas. Sinundan niya ang tunog hanggang sa napunta siya sa bakuran ng kanilang kapitbahay. At doon, sa harap mismo ng bahay, ay nakita niya ang isang nilalang na may pakpak. Isang lumbanok. May nilala pa itong tao. Nakita niyang patay na ang matanda nilang kapitbahay na si Aling Puring. Agad siyang kumilos. Kahit patay na ang matanda, hindi siya nagdalawang isip. Sinugod niya ang aswang. Mabuti na lang at dala niya ang kanyang espada sa bewang. Nakalagay sa isang kaluban. Bitbit niya ito bago siya lumabas ng kanilang bahay. Hoy! Pangit na halimaw! Dito ka tumingin! Tumigil ang lumbanok sa kanyang ginagawang paglapa. Unti-unti itong lumingon kay Nando. Bumukas ang bibig nito at lumabas ang mahabang dila. Mahigpit na hinawakan ng binatilyo ang kanyang sandata at naghanda sa pag-atake ng nilalang. Sige! Lumapit ka dito! Hindi kita uurungan! Isang mabilis na pag-atake ang ginawa ng aswang. Lumipad ito sa ere at mabilis na bumulusok pa ibaba. Pero kasabay ng pagbaba ng aswang ay tumalon si Nando. Nagtagpo sila sa ere at nagbanggaan. Agad na tumama sa matigas na balat ng aswang ang espada ni Nando. Nasugatan ng aswang pero daplis lang. Mabilis ito at mailap. Ngunit sa bawat galaw nito, hindi nagpapaiwan si Nando. Ang kanyang mga paa ay parang hindi na rin ordinaryo. Nakakatalon siya ng mataas at nakakagalaw ng mabilis. Maya-maya ay narinig niya ang boses ng kanyang lolo. Nando! Huwag mong kalimutan ang orasyon na itinuro ko sa'yo! Narinig ito ni Nando, kaya't habang umiilag siya sa matutulis na kuko ng halimaw, agad siyang bumulong ng isa sa mga dasal na itinuro ni Lolo Fred. Pagkatapos ng huling kataga, nagliwanag ang kanyang espada. Ang talim nito ay tila nag-apoy. Sumugod ang aswang. Sinalubong ito ni Nando ng isang padayagonal na hiwa mula sa balikat pababa. Umili ang aswang, isang matinis at nakakabinging sigaw. Pus ka na ngayong hayop ka! Hindi ka na makakapalakit pa! Ah! Sa huling pagsugod, tumalon si Nando pataas sa ere. Pinuntirya niya ang puso ng nilalang sa mismong pagbagsak niya. Isinaksak niya ang espada sa dibdib ng lumbanok. Nag-aapoy ang talim ng espada, kasabay ng pagliwanag ng kanyang mutya. Nagsimulang masunog ang katawan ng halimaw.
Tapos na ang laban, hingal na hingal si Nando. Hawak pa rin niya ang kanyang mahiwagang espada, habang dahan-dahang nagiging abo ang katawan ng halimaw sa harap niya. Lumapit ang kanyang lolo Fred, may daladalang kumot at tinakpan ang katawan ni Aling Puring. Hindi ko siya naisalba, Lolo. Huli na, nang makita ko siya. Hindi mo man siya nailigtas, Apo. Hindi mo naman hinayaan na babuyin ng nilalang na yon ang kanyang bangkay. Huwag ka nang malungkot. Ginawa mo ang lahat, Apo. At masaya ko sa naging resulta ng una mong laban. Sana magtuloy-tuloy po ang ganito, Lolo. Pero alam kong marami pa po sila. At kailangan nating malaman kung sino po ang lumilikha sa kanila. Para tuluyan na nating matigil ang bangungot na ito. Tumango si Lolo Fred, sabay tapik sa balikat ng apo. Hindi na siya nagsalita, pero sapat na yon para maramdaman niyang ipinagmamalaki siya ng kanyang lolo. Pagkatapos, tahimik na napatingala si Nando sa langit. Maliwanag ang buwan, malaki, bilog na bilog, at tila nakatingin sa kanya. Ilang sandali ang lumipas. Lumabas sa kanilang tahanan ang kanilang mga kapitbahay. Marami sa kanila ang hindi makapaniwala sa kanilang nakita na napatay ng batang si Nando ang aswang. Lumapit ang pamilya ni Aling Puring, umiiyak at nanginginig sa takot. Sinabi nilang wala silang nagawa kundi ang umiyak na lang sa loob ng bahay. Ang matanda ay ulyani na. Hindi nila namalayan na lumabas ito ng bahay. Wala silang nagawa, lalo na nang makita nilang nilalapa na ito ng aswang dahil halos lahat sila sa bahay ay puro bata at babae. Walang makalabas, walang makalaban para sa matanda. Nagpasalamat ang mga ito sa kanya na kahit huli na ang lahat, kahit paano ay may lumaban para sa kanya. Naiyak si Nando. Hindi man siya nakapagsalba ng buhay. Alam niyang hindi siya nabigo. Nakatulong siya. May ginawa siya. At yun ang mahalaga. Kinabukasan, naging laman ng bawat usap-usapan ang balita tungkol sa batang si Nando. Mabilis na kumalat ang ginawa niyang kabayanihan. Samantala, habang nag-aagahan naman ang maglolo, may narinig silang humintong sasakyan sa harap nila. Paglingon nila, nakita nila si Chris na pumasok sa kanilang bahay. Nakatsinelas lang ito. May bitbit na maliit na backpack. Amoy alak pa ito at medyo magulo ang buhok. Ngumiti pa ito at kumaway sa dalawa nang makita niyang nakatingin ang dalawa sa kanya. Kumusta? Kuya, saan ka galing? Akala namin ni Lolo umuwi ka ni. Sa kabilang bayan. Nagkita lang kami ng tropa. Saglit lang sana pero napasarap Umalis ka nang walang paalam. Tapos ngayon ay akala mo kung sino kang dumating dito. Hoy Chris, hindi porket may sarili ka ng trabaho at kita, mawawalan ka lang ng respeto sa akin. Aalis ka na lamang ng basta-basta, tapos babalik ka na parang walang nangyari. Lolo naman, ang aga-aga sermon kagad. Matanda na po ako. Alam ko na ang ginagawa ko. Matanda ka na pala. Kaya ganyan mo na lang akong tratuhin ngayon. Pambihira. Ayos din yung prinsipyo mo, ano? Oo, hindi ka na nga bata. Pero sana naman maisip mo, nandito ka sa aking pamamahay ngayon. At habang nandito ka, ako ang masusunod dito. Lalo na't alam nating may panganib sa baryo. Akala mo ba biro lang yung pinagdadaanan namin dito? Hindi ka nagpaalam. Malay ba namin kung umuwi ka na ng Maynila o kung buhay ka pa ba o kung baka napatay ka na ng mga aswang? Lolo naman, seryoso kayo dyan? Paano naman ako mapapatay ng isang nilalang na hindi naman nag-i-exist? Hindi nag-i-exist? Ano sa palagay mo ang ginawa ng kapatid mo si Nando kagabi? Naglaro? Tumingin ka riyan, Chris.
Kita mo yung burol sa kabila? Si Aling Puring. Pinatay siya kagabi ng isang lumbanok, isang aswang. At ang kapatid mo, siya ang lumaban sa aswang. Mag-isa. Habang ikaw, nagliliwaliw sa kung saan. Tumahimik si Chris. Hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang lolo. Si Nando naman, tahimik lang. Pinagmamasdan ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa buhay niya. Hindi na rin siya nagsalita. Ayaw na niyang gatungan pa ang galit ng kanyang lolo. Sa sandaling yun, alam niyang may punto si Lolo Fred. Alam din niyang hindi ito talagang galit. Ang lolo nila ay nag-aalala lang, lalo na sa kanyang kuya Chris. Pagkatapos kumain, tahimik lang si Lolo Fred habang naguhugas ng kamay. Pagkatapos ay nagsuot ito ng lumang jacket at kinuha ang kanyang baston. Binuksan nito ang pinto at lumabas. Lalabas lang muna ako. Magpapalamig ng ulo. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako lalayo. Isinara nito ang pinto at dahan-dahang naglakad paalis. Tahimik sa loob ng bahay. Nasa mesa pa si Nando at si Chris. Ilang sandali ang lumipas. Si Nando na ang unang nagsalita. Kuya, bakit ba palagi kayo nag-aaway ni Lolo? Hindi agad nakasagot si Chris. Tila nag-isip muna at saka umirap ng bahagya bago napabuntong hininga. Hindi mo maiintindihan, Nando. Bakit hindi mo subukan, kuya? Napatingin si Chris sa kapatid. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Walang panghusga. Walang galit. Muli, napabuntong hininga siya bago muling nagsalita. Simula pa nung bata pa tayo, pakiramdam ko, lagi may pader sa pagitan namin ni Lolo. Ikaw na lamang ang laging bida sa kanya. Ikaw ang palaging pinupuri. Ikaw ang pinagmamalaki. Samantalang ako, parang wala lang. Para bang laging may kulang sa akin, kaya di niya ako napapansin. Nag-aral ako na mabuti. Nagtrabaho. Sinikap kong makamit lahat ng kaya kong abutin. Pero parang hindi pa rin sapat. Kahit na anong achievement ko, parang walang kwenta sa kanya. Wala man lang yung simpleng magaling o proud ako sa'yo. Wala. Wala siyang sinabi. Kuya, hindi totoo yan. Mahal ka ni Lolo. At alam ko na proud siya sa'yo. Hindi ko maramdaman eh. Ngayon, tuwing may oportunidad ako, niyayabangan ko talaga siya. Sinasabi ko lahat ng mga achievements ko sa buhay para kahit paano ma-realize niya na meron din naman siyang ipagmamalaki sa akin. Pero ano, wala pa rin. Nung umuwi ako dito, puro singhal, puro sermon ang inaabot ko. Parang lahat ng sasabihin ko, lahat ng galaw ko mali sa kanya. Ang sakit, bunso. Ang hirap. Ang hirap magmahal ng taong hindi mo alam kung mahal ka rin. At ngayon, ikaw na naman ang bida. Kasi ikaw ang nagmana ng mutya. Ikaw ang susunod sa yapak ni tatay at ni lolo. Samantalang ako, wala. Tagapanood, tagamasid. Hindi ako favorite ni Lolo, kuya. Pareho niya tayong mahal. Maaring iba lang talaga ang paraan niya sa pagpapakita nun. Pero hindi ibig sabihin nun na meron siyang pinapaboran. Saka hindi ba? Ikaw nga nun. Halos kayo lang ni tatay ang laging magkasama. Kayo ang palaging magkausap. Ikaw ang favorite naman nun ni tatay, di ba? Si tatay. Siya lang ang palagi kong kakampi nun. Kapag may hindi kami pagkakaintindihan ni lolo noon, si tatay ang palaging umaawat. Siya ang nagsasabing, intindihin ko na lang daw si lolo kasi matanda na. Pero nung mamatay siya, nawalan na ako ng kakampi. Para na rin ako namatay. Kaya ba pinili mong lumayo sa amin, kuya? Kasi nagtatampo ka? Kasi galit ka sa akin? Hindi ako galit sa'yo. Nagtatampo, oo, kay lolo. Pero hindi mo alam, bunso, kung gaano kalungkot sa bago kong mundo. Ang hirap ng pakiramdam na parang wala akong pamilya. Mag-isa lang ako doon.
Nagkakamali ka, kuya. Kami ang pamilya mo. Lagi kang hinihintay ni Lolo. Mahal ka niya, kuya, maniwala ka. Baka ikaw lang ang hindi nakakakita. Tsaka kuya, mahal na mahal din kita. Di mo ba nakita yung kanina? Yung kaninang parang galit siya? Hindi naman siya galit eh. Nag-aalala lang siya sa'yo, kuya. Totoo ba sinasabi mo, Nando? Oo naman, kuya. Hindi lang talaga niya alam kung paano niya ipapakita yun sa'yo. Ganun lang talaga siya, kuya. Sa totoo lang, minsan pa lang naman niya nasabi sa akin na nagustuhan niya ang ginawa ko eh. Yun ay nung natalo ko yung aswang. Kaya paano ako magiging favorite ni Lolo, kuya? Wag ka na malungkot. Ganun lang talaga si Lolo, kuya. Intindihin mo na lang. Tulad ng sinabi ni tatay. Matanda na siya. Tama ka, bunso. Ay, nako. Nakakainis. Naiinis ako sa sarili ko. Kasi parang ako yung bunso at ikaw pa yung panganay eh. Napaka-immature ko. Hinayaan kong kainin ako ng madaming hinanakit. Tuloy ngayon, hindi ko alam kung kaya ko pa itong ayusin lahat. Nando, gusto kong bumawi kay Lolo. Sana, hindi pa uli ang lahat. Ano ka ba, kuya? Palaging hindi pa uli ang lahat. Habang buhay pa si Lolo, ay may pagkakataon pa tayong dalawa. Mula sa sandaling yon, tila may malaking nabawas sa bigat na matagal nang pasan-pasan ni Chris sa kanyang dibdib. Sa wakas, nasabi niya ang lahat ng mga hinanakit na matagal niya nang kinikimkim. At si Nando ang naging tulay para sa unti-unti niyang paghilom. Lumipas ang maraming oras. Pagdating ng hapon, ay parehas na nakatanaw sa may bintana ang magkapatid. Inaabangan ang pagdating ng kanilang lolo. Ilang oras pa ang nagdaan. Gabi na, pero wala pa rin ito. Nasaan kaya si Lolo? Grabe namang tampo nun. Gabi na. Hanapin na kaya natin, Nando. Mabuti pa nga, kuya. Kinakabahan na ako eh. Saan kaya nagpunta yun para magpalamig ng ulo? Naghanda ang dalawa. Kinuha ni Nando ang espada at siniguradong suot ang kanyang mutya. Pero hindi pa man sila tapos sa paghahanda. Nakarinig sila ng malalakas na pagaspas ng malaking mga pakpak. Nagkatinginan silang dalawa. Narinig mo ba yun, bunso? Ano yun? Kuya, sa palagay ko, mga aswang yun. Nandito na naman sila. Ano ka mo? Mga aswang? Lumabas si Nando. Agad naman siyang sinundan ni Chris. Ganun na lamang ang kilabot na naramdaman ng binata nang makita niya mismo sa harap niya ang nilalang na dating hindi niya pinaniniwalaan. Anak ng... Totoo nga! Totoo nga, mga aswang! Nakita nila ang napakaraming mga lumbanok na lumilipad sa ere. Pamaya-maya, may isang bagay silang binitiwan at nilaglag. Nang pulutin ito ni Nando, nakita niyang ito ang suot na jacket ng kanyang lolo nung umaga. Nagkatinginan silang dalawa, parehong may takot at kaba sa kanilang mga mata. Hindi maaari! Ang lolo! Ang lolo nasa panganib! Anong gagawin natin? May nakapaloob na sulat sa damit. Agad itong binuklat ng binatilyo at binasa. Ibigay mo sa akin ang mutya, kapalit ng buhay ng lolo mo. Natigilan si Nando. Nalito. Hindi siya makapag-isip kung ano ang dapat niyang gawin sa mga oras na yon. Kuya, anong gagawin natin? Ibibigay ko ba ang mutya para mailigtas si lolo? Pero paano ang baryo? Sigurado mapapahamak ang mga tao laban sa mga aswang. Kung ako si lolo, alam ko kung anong pipiliin niya. Ano, kuya? Ang tungkulin, Nando. Ang tungkulin mo, bago ang sarili. Palagi niyang sinasabi yun, di ba? Sa tingin mo ba, gugustuhin niyang mailigtas natin siya kapalit ng buhay ng mas nakararami? Hindi, pero... Hindi natin ibibigay ang mutya sa mga aswang na yun. Pero bunso, sasamahan kita. Ililigtas natin si lolo. Mabilis ang naging desisyon ng magkapatid. Buo na ang kanilang pasya na sumugod sa gubat
para iligtas ang kanilang pinakamamahal na Lolo Fred. Naglakad sila papunta sa gubat. Masyadong tahimik na ang tangi lang nilang naririnig ay ang kanilang sariling mga kaluskos. Bunso, alam mo ba talaga kung saan sila makikita? Opo kuya, nakita ko po sa panaginip kung nasan po ang kanilang pugad. Ipinakita po sa akin ang tunay na may-ari ng mutya, ang maywagang tigre. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa narating nila ang paanan ng bundok. Nakita nila ang kuweba, ngunit hindi sila doon nagtapos. Naglakad pa sila hanggang sa marating nila ang tila isang maliit na baryo. Nagtago sila sa likod ng matataas na damo at nagmanman. Madami silang nakitang mga tao na parang may hinihintay. Nakatambay sila sa labas ng kanilang mga bahay, nagtatawanan at nagkwekwentuhan. Bunso, sigurado ka bang dito natin makikita si Lolo? Tignan mo, hindi naman sila mukhang mga aswang eh. Mukha silang mga mababait na tao. Hindi kuya, nagkakamali ka. Huwag ka magpapaloko sa nakikita mong anyo nila. Teka, hawakan mo ako kuya. Ipapakita sa inang mutya ang totoo. Hinawakan ni Chris ang kamay ng kapatid. Kasabay nito ay umusal ng orasyon si Nando. Lumabas ang isang malamlam na ilaw mula sa kanyang suot na mutya. At ang liwanag na yon ay tila bumalot sa paningin ni Chris. Unti-unti, nakita niya ang pagbabago ng anyo ng mga tao. Lahat sila ay mga aswang. Pambihira! Napakarami pala nila, Bunso. Paano natin lalabanan ng mga yan? Magtiwala lang tayo kuya sa kapangyarihan ng mutya. Habang nagmamanman sila, nakita nila sa isang parte ng komunidad ang kanilang lolo. Nakatali, sugatan, at halos hindi na kumikilos. Mga hayop! Mga hayop sila! Sinaktan nila si Lolo! Papatayin ko sila! Kuya, kumalma ka lang. Kailangan nating gumawa ng plano. Hindi pa pwedeng basta-basta lang. Ako ang lalaban sa mga aswang na yan, kuya. At ikaw naman ang magliligtas kay Lolo. Palayain mo siya at ilayo dito. Sigurado ka ba, Bunso? Oo naman. Tulad na sinabi ng tigre, ako lang kuya. Ako lang ang maaaring kumalaban sa mga aswang na yan. Alam mo, magkapatid pala talaga tayo, no? Bakit naman, kuya? Kasi, manang-mana ka sa kayabangan ko. Kuya naman ngayon ka pa nagbiro eh. O sige na, sige na. Huwag ka nang tumawa. May misyon pa tayo. Sige, Nando. Gawin na natin. Mag-iingat ka at galingan mo. Hayaan mo. Pag napalaya ako si Lolo, tutulungan ka namin. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, Nando. Kasama mo kami. Isang pamilya tayo. Salamat, kuya. Salamat. Agad na nagpakita si Nando sa mga aswang. Dala ang kanyang mahiwagang espada. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Tumakbo siya palapit sa mga aswang. Nakipaglaban siya sa mga ito. Samantala, habang nagkakagulo ang lahat, si Chris naman ay patagong lumusot sa likuran. Mabilis, ngunit maingat. Nakarating siya nang walang nakakapansin sa puno kung saan nakatali ang kanyang Lolo Fred. Lolo! Lolo, gising po kayo! Ako po ito, si Chris! Chris po! Anong ginagawa niyo rito? Ililigtas ka po, Lolo! Agad na kinalag niya ang mga tali at tinulungan niya na makatayo ang kanyang lolo. Ngunit isang aswang ang nakapansin. Sumugod ito sa kanila. Naging matalas ang pandinig at pandama ni Nando. Naramdaman niya na nasa panganib ang kanyang mga kapamilya. Nakita niya agad ang papasugod na aswang. Mabilis siyang lumapit at sinaksak sa likod ang aswang na yon. Namatay ito at nasunog. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga nilalang na humaharang sa kanya. Sige na kuya! Itakas mo na si Lolo! Ako nang bahala dito! Pero hindi pwede yun! Hindi ka namin iiwan dito, Nando! Kung ganon, ito kuya ang espada. Ikaw na muna ang gumamit nito. Kailangan mo ng sandata.
Paano ka? Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko to. Walang pag-aalinlangan na ibinigay ni Nando ang espada sa kanyang kuya. Tumayo siyang walang armas, ngunit hindi siya natakot. Kinalaban niya ang mga aswang na sumusugod sa kanila, gamit lamang ang kanyang angking lakas. Nagagawa niyang mapatumba ang mga aswang sa pamamagitan lamang ng kanyang mga sipa at suntok. Isa-isang bumabagsak sa lupa ang mga aswang na lumalapit sa kanya. Tinulungan na din siya ng kanyang kuya Chris. Ngunit biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Mula sa isang kubo ay lumabas ang isang babae. Tahimik itong tumindig sa harap ng mga aswang. Isang salita lang niya at tumigil na ang lahat. Ang mga aswang na mababangis at mababagsik ay parang mga batang sinaway ng kanilang ina. Dahan-dahang lumapit ang babae at doon siya tuluyang nasilayan ni Nando. Nanlaki ang mga mata niya nang makilala ito. Hindi maaari. Si Aling Sumalim. Hindi sumagot ang babae, ngunit ang kanyang tingin ay diretso kay Nando. Malamig at walang emosyon. Ikaw nga! Ang sama mo! Bakit mo ito ginagawa? Ngumisi ang babae. Tinignan si Nando mula ulo hanggang paa. Tinignan din ito ang buwan bago nagsalita. Ako si Dayang Sumalim. Alam mo bang halos kaedad mo lang ako nang mamatay ang aking ina? Ano naman ngayon? Anong pakialam ko sa'yo? Meron. Dahil nalaman ko na ikaw ang tagapagmana ng antingero na yon, ang pumatay sa nanay ko. Ang dating reyna ng mga lumbanok. Biglang lumakas ang hangin. Napayuko si Chris habang pinoprotekta ng sarili mula sa alikabok. Samantalang si Nando naman ay hindi natinag. Ang mga aswang ay muling gumalaw, ngunit hindi umaatake. Tila naghihintay ng utos mula sa kanilang reyna. Nagbalik ako dito sa baryo para maghiganti. Hindi lang sa pamilya mo, kundi sa lahat. Sasakupin ko ang baryo nyo. Dadanak ang dugo. Wala akong ititirang buhay. Hindi mo magagawa yan dahil pipigilan kita. Ano? Pipigilan mo ko? Bata ka lang. Anong laban mo sa akin? Sa palagay mo ba ay kakayanin mo ko? Biglang umusal ng dasal ang babae. Napalingon si Nando. Ang mga aswang na pinatumba ni Nando ay muling nabuhay. Ngunit mas mabangis at mas malalakas. Paano nangyari yon? Nabuhay silang lahat. Sayang ang lahat ng pagod mo. Kaya huwag ka nang lumaban. Alam mo bang mamayang eklipse ay kami na ang magiging pinakamalakas na nilalang? Kaya ibigay mo na lang sa akin ang mutya. Kapalit ng buhay niyong tatlo. Papalayain ko kayo. Apo! Huwag! Huwag mong paniniwalaan ang aswang na yan! Tumigil ka, tanda! Sige! Kung ayaw nyo, huwag nyo. Dahil alam ko, makukuha ko din yan sa inyo mamaya. Dahil papatayin ko kayong lahat! Tumingala sa itaas si Nando at nakita niya ang bilog na bilog at maliwanag na buwan. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang sandali, isang anino ang tila gumapang at dahan-dahan itong tinakluban ang buwan. Nangyayari na ang eklipse. Ang dating maliwanag na gabi ay naging kulay abo. Pagkatapos ay naging maladugo hanggang sa tuluyang naging halos itim na ang langit. Bagamat madilim, ay kitang-kita pa rin ni Nando ang nangyayari sa kanyang paligid. Ang reyna, unti-unting nagbago ng kanyang anyo. Lalong lumakas at naging isang dambuhalang ibon. Nanlambot si Nando nang makita ang nangyayari. Tila nawalan ito ng pag-asa. Pero ilang saglit lang, ang mutya sa kanyang leeg ay lumutang sa ere. Ang kuko at pangil ay nagdikit at naging isa.
Mula sa loob ng mutya ay lumitaw ang espiritu ng tigre, ang parehong nilalang sa panaginip ni Nando. Sa isang iglap, sumanib ito sa kanyang katawan. Nagliyab ang kanyang mga mata, tumalim ang kanyang ngipin, at ang kanyang mga kamay ay nagkaroon ng matutulis na kuko. Naging isa siyang tila dambuhalang tigre sa paningin ng mga aswang. Humarap ito sa dambuhalang ibon na si Dayang Sumalim. Itinaas ng aswang ang kanyang mga kamay at sumigaw ng napakalakas. Inutusan niya ang kanyang mga alagad na sumugod at patayin ang lahat ng mga tao. Agad na nagsiliparan ang lahat ng mga aswang papunta sa baryo. Ilang sandali pa ay narinig na ang malalakas na tahulan at alulong ng mga aso. Naririnig ng malinaw ni Nando ang mga iyakan at malalakas na hiyaw ng taong bayan. Itigil mo yan, hayop ka! Tigilan mo mga tao! Wala silang kasalanan sa'yo! Wala ka nang magagawa, bata! Hindi mo ko kaya! Sinugod ni Nando ang reyna ng mga aswang. Parehas na dambuhalang nilalang ang nasa harapan ng lahat. Naglalaban, lupa laban sa ere, apoy sa dilim. Nagpatuloy ang laban, isang mabagsik na salpukan ang naganap at agad na sumiklab. Malakas ang aswang at ilang beses din itong nasugatan ang dambuhalang tigre, pero hindi ito nagpabaya. Hanggang sa huling atake, ginamit ni Nando ang kuko ng mahiwagang tigre at isinaksak yon sa dibdib ng dambuhalang ibon. Pinakabaon niya to hanggang sa tumama sa mismong puso ng ibon. Sa kanya to kinagat sa pakpak. Pasadsad silang lumagapak sa lupa ng kanyang kalaban hanggang sa nawalan ito ng malay. Kasabay nito ang muling pagbabalik ng katahimikan. Nawala sa paningin nila ang mga aswang na lumbanok. Tila na puno ng usok ang buong lugar, kasabay ng paglaho ng mga halimaw. Si Nando, bumalik na rin sa anyo nito bilang tao. Pagod, sugatan, ngunit buo na tumayo si Nando. Humihingal, pero may ngiti sa kanyang labi. Sa likod ay papalapit naman si Chris at si Lolo Fred. Tapos na! Ang galing mo, bunso! Grabe! Di ko talaga akalain na ganun kakagaling makipaglaban. Ngumiti si Nando sa sinabing yun ng kanyang kuya Chris. Ngunit sa sandaling yun, biglang namilog ang mga mata ng binata nang makitang bumangon ang reyna ng mga aswang sa likod ni Nando. Ang matatalim na kuko nito ay nakatutok sa likod ng binatilyo. Handa nang umatake. Mabilis na kumilos si Chris. Tumakbo siya at hindi nagdalawang isip na itulak si Nando at siya ang sumalubong kay Dayang Sumalim. Sinaksak nito ang dibdib ng aswang gamit ang espada. Malalakas na tili ang kumawala sa bibig ng halimaw. Puno ito ng sakit at galit. Sunod-sunod na isinaksak niya ang espada. Lahat ay tumama sa dibdib at sa puso ng aswang. At doon tuluyan na talagang natapos ang buhay ng reyna ng mga aswang na lumbanok. Yan! Tapos na talaga! Ewan ko na lang kung mabuhay pa yan lintik na yan. Ha? Kuya, ang galing mo! Nagawa mo! Hindi ko alam kung paano. Pero salamat, kuya. Kundi dahil sa'yo, baka wala na ako. Sus! Wala yun. Maliit na bagay. Magaling mga apo. Ang uhusay nyo. Manang-mana talaga kayo sa inyong ama. Chris, hindi ko akalain na may pambihira ka rin palang tapang. Mahusay. Ang galing ng ginawa mo, apo. Iniligtas mo ang buhay ng kapatid mo. Iniligtas mo tayong lahat. Napapikit si Chris sa narinig. Parang biglang nawala ang pagod niya. Sa unang pagkakataon, ang lolo niyang laging seryoso at madalas na tahimik sa kanya. Ngayon ay nagbigay ng papuri. Hindi siya makapaniwala. Lolo, totoo po bang naririnig ko?
Pinupuri niyo po ako? Aba, o bakit? Dapat lang naman, hindi ba? Talaga namang nakakahanga ang ginawa mo. Ang ginawa niyong magkapatid. Napaluwa si Chris. Agad siyang lumapit sa matandang lalaki at niyakap ito ng mahigpit. Lolo, salamat po. Ngayon lang po ako nakarinig ng ganito sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, Lolo. Mahal na mahal din kita, Apo. Sa tabi nila ay nakangiti si Nando habang pinagmamasdan ang dalawa. Masaya siya na nagkabati na sina Chris at Lolo Fred. Isang bagay na matagal niya nang pinapangarap. Sa wakas, naramdaman niya na buo na ulit ang kanilang pamilya. Makalipas ang ilang araw, mula sa tagpong yun, unti-unting bumalik sa normal ang katahimikan sa baryo. Isang pista ang inihanda ng buong baryo bilang pasasalamat sa kaligtasang natamo nila. Nagtayo sila ng isang entablado kung saan pinarangalan nila ang magkapatid dahil sa kanilang kabayanihan at pagliligtas sa buong baryo. Labis na ipinagmamalaki ni Lolo Fred ang kanyang mga apo. Masayang masaya siya habang nakikitang pinapalakpakan ng mga tao sina Chris at Nando. At sa gabi, isang simpleng salo-salo ang naganap. Naging masaya ang lahat. Busog na busog sa napakaraming pagkain. Sa gitna ng kasiyahan, magkatabing nakaupo sina Chris at Nando. Nakatingala parehas sa langit. Ang tahimik na ulit ng gabi. Sana, ganito na lang palagi. Oo nga, kuya. Pero kung sakaling may dumating ulit na panganib, alam na natin ang gagawin natin. Sa bagay, tama ka. Saka, basta magkasama tayo, kakayanin natin kahit na anong pagsubok. Nagkatinginan sila at sabay na tumawa. Sa ilalim ng mga bituin, habang ang hangin ay dumarampi sa kanilang mga pisngi, ramdam na ramdam nila ang bagong simula. Isang buhay na mas tahimik at mas masaya, higit pa sa dati. At ang baryo, wala na silang dapat ipag-alala dahil palaging nakahanda ang mga protektor at tagabantay nila laban sa mga masasama.